Ito ang Pokrovsk ngayon, isang lungsod sa Ukraine na winasak, binobomba araw-araw ng mga puwersa ng Russia, mga bahay na wasak, mga lansangang walang tao, mga pamilyang tumatakas, at ito ang taktika ni Putin. Wasakin ang lahat hanggang wala ng ibang pagpipilian ang mga tao kundi lisanin ang kanilang mga tahanan. Pero ang Pokrovsk ay hindi basta-bastang lungsod. Ang maliit na lungsod na ito ay nasa 20 kilometro lamang mula sa hangganan ng Donetsk. Kung makuha ni Putin ang Pokrovsk, maaari na niyang sabihin na kontrolado na niya ang buong teritoryo ng Donetsk, isa sa mga pinakamalaking layunin niya mula nang magsimula ang digmaan. Dahil dito, ngayong tag-init sa silangang Europa, nagtipon si Putin ng 110,000 sundalo. Ang ambisyosong plano ay may lahat ng kailangan para maging huling opensiba nito. Handa na ang mga tropa. Nakaimbak na ang mga armas. Ang komandanting personal na pinili ni Putin ay kumpiyansa. Lahat ay mukhang perpekto kahit sa papel lang. Pero nagkamali si Putin ng isang nakamamatay na pagkakamali. At ang Ukranya. Sa totoo lang, binabantayan nila ang bawat galaw. Sa loob ng 48 oras, ang pinakamalaking opensiba ng Russia ngayong tag-init ay naging abo. Pero paano nagawang wasakin ng mas maliit na puwersa ang isang makinarya ng digmaan na may 110,000 sundalo bago pa man ito magsimula? Ang sagot ay nasa isang pagkakamali na sobrang basic na kahit sino mang estudyante ng military strategy ay alam na dapat iwasan. Nilagay ni Putin ang lahat ng itlog niya sa iisang basket. Para pamunuan ang napakalaking puwersang ito, personal na pinili ni Putin si Colonel Ruslan Goryatkin, isang lalaking kilala hindi lang sa kanyang husay sa pag-oorganisa kundi pati na rin sa kanyang matinding kalupitan. Si Goryatkin ang klase ng komandante na gustong-gusto ni Putin, mahusay, walang awa, at sobrang kumpiyansa sa sarili niyang pagiging higit sa iba. Simple at brutal ang estratehiya ng mga Ruso. Plano nilang gamitin ang taktika ng human wave, magpadala ng napakaraming sundalo laban sa depensa ng mga Ukranyano, alon pagkatapos ng alon hanggang sa maubusan ng bala ang mga tagapagtanggol. O basta na lang silang bumigay dahil sa sobrang pagod. Isa itong estratehiyang pag-uurong gamit ang mas maraming sundalo kaysa sa bala ng kalaban. Pero si Goryatkin ay nag-isip bilang isang general noong nakaraang siglo. Nagtatag siya ng iisang command post para kontrolin ang lahat ng 110,000 sundalo. Isang nag-iisang pabrika ng metalurhiya malapit sa Donetsk ang naging utak ng buong operasyon. Ang komander, mga opisyal at lahat ng mahahalagang pinuno ay nasa iisang lugar. At ang mga armas. Mas lumala pa ang ginawa ni Goryatkin. Halos lahat ng bala para sa opensiba ay itinago sa isang napakalaking imbakan sa lungsod ng Karchysk. Libo-libong mga rocket, bala ng artilleriya, mga missile na panlaban sa eroplano, lahat ay nasa iisang lugar. Parang nilikha ng Rusya ang dalawang perpektong target at inihain ito sa Ukraine. Samantala sa kabilang panig, hindi natutulog ang Ukraine. Ang mga eksperto nila sa elektronikong paniniktik ay nagtatrabaho araw at gabi. Gamit ang teknolohiya ng pagsubaybay, inanalisa nila ang bawat komunikasyon sa radyo na lumalabas mula sa rehiyon ng Donetsk. Isipin ninyo ito na parang isang metal detector, pero para sa mga signal ng radyo. Bawat mensahe na ipinapadala ni Goryatkin sa kanyang mga tropa ay nag-iiwan ng elektronikong bakas. At sinusundan ng Ukraine ang mga bakas na iyon. Narito ang isang mahalagang bagay na kailangan kong sabihin. Tingnan mo, ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang paraan ng militar. Ang Rusya ay gumagamit ng mas sentralisado at hierarkikal na pilosopiya, isang bagay na karaniwan noong nakaraang siglo. Sa ibang salita, gumagamit sila ng mahigpit na chain of command, kung saan lahat ng desisyon ay nanggagaling sa itaas. Samantalang ang Ukraine ay gumagana bilang isang modernong at flexible na network kung saan mabilis ang daloy ng impormasyon at pwedeng gawin ang mga desisyon sa iba't ibang antas. Hindi nagtagal bago nila natukoy kung saan nanggagaling lahat ng mga utos. Ang pabrika ng metalurhiya. Doon matatagpuan ang utak ng operasyong Ruso. Kinumpirma ng mga kolaborador na Ukranyano sa sinakop na teritoryo ang impormasyon.
Ikinuwento ng mga taong patuloy na sumusuporta sa Ukranya ang tuloy-tuloy na paggalaw ng mga opisyal na Ruso na pumapasok at lumalabas sa gusali. Kumpirmado na ang target. Habang naghahanda si Goryashkin na ilunsad ang kanyang unang mga atake, may isang bagay na malapit nang magkamali sa kanyang mga plano, pero hindi sa paraang iniisip niya. Noong gabi ng 30 ng Hunyo, 6 na eroplanong pandigma ng Ukraine ang lumipad papuntang silangan. Hindi ito isang karaniwang pag-atake. Isa itong operasyon na pinagsama ang pinakamahusay na teknolohiya ng kanluran at katalinuhan ng mga Ukrainian. Ang plano ay napakatalino. 2 sa 6 na eroplano ang nagsilbing pain. Nagpakawala sila ng mga espesyal na kagamitan na tinatawag na MAUD. Maliit na mga misil na nagsisilbing pang-distract. Bawat isa sa mga misil na ito ay maaaring magkunwaring anumang uri ng sasakyang panghimpapawid sa radar ng Russia. Isang fighter jet, isang bomber o kahit isang buong pormasyon ng mga eroplano. Ang mga kagamitang MAUD na ito ay tunay na obra maestra ng elektronikong inhinyeriya. Kaya nilang lumipad ng higit sa 700 kilometro. Ginagaya nila ng perpekto ang radar signature ng mas malalaking sasakyang panghimpapawid. Parang bawat malde ay isang elektronikong aktor na kayang gumanap ng kahit anong papel sa entablado ng digmaan. Ang mga Russian radar ay napokus sa mga peking target na ito. Nagpapaputok ng mamahaling mga misil laban sa elektronikong multo. Samantala, ang iba pang 4 na Ukrainian na jet ay papalapit mula sa kabilang panig. Mababa ang lipad para makaiwas sa pagkakadetect. At pagkatapos, pinakawalan nila ang mga Storm Shadow. Ang mga misil ng British ay kahangahangang sandata. Kayang lumipad ng higit sa 250 kilometro ang mga ito, halos hindi makita ng radar, at may dalang espesyal na double face na pampasabog na tinatawag na brooch. Una nilang binubutas ang target tapos sumasabog sila sa loob. Idinisenyo ang mga ito partikular para sirain ang mga bunker at mga pinatibay na estruktura. Hinati ng mga misil ang kalangitan sa gabi. Ilang segundo ng tensyon iyon. At si Goryashkin ay walang kamalay-malay na ang kanyang kamatayan ay papalapit na sa kanya. Nakakawasak ang pagsabog. Nagsimulang lumabas ang mga video sa social media na nagpapakita ng pabrika na nasusunog. Mismong himpilan ng utos ni Goryashkin ay nabura na. Pero malalaman lang ang totoong epekto pagkatapos. Patay na si Goryashkin, kasama ang karamihan sa kanyang mga opisyal. Iniulat ng mga intelligence sources na may 8 patay, 9 na sugatan at 4 na nawawala. Maraming mga nakatalagang komander ang napatay sa isang iglap. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang puwersa na may 110,000 sundalo ang nawalan ng kanilang pamumuno. Parang pinutol mo ang ulo ng isang dambuhalang ahas. Pero hindi pa tapos ang Ukranya. 2 araw pagkatapos, dumating ang pangalawang dagok. Sa gabi ng 2 ng Hulyo, bandang 10:00 ng gabi, bumagsak ang mga pulutong ng mga drone ng Ukranya sa Kharkiv. Sa pagkakataong ito, ang serbisyo ng seguridad ng Ukranya ang namuno sa pag-atake. Hindi kailangang magdala ng mabibigat na pampasabog ang mga drone. Ang imbakan sa Kharkiv ay tinatawag ng mga militar na target na kayang sirain ang sarili nito. Ang mismong laman ng target ang gagawa ng trabaho ng pagsira. Isipin ninyo ang mga paleta ng napaka-eksplosibong bala na nakasalansan sa malalaking bodega. Kailangan lang ng mga drone na tamaan ang ilang estratehikong bahagi para magsimula ng isang hindi mapipigilang sunod-sunod na pagsabog. At yun nga mismo ang nangyari. Nagsimula ng maliit ang mga unang pagsabog pero mabilis itong kumalat. Bawat pagsabog ay nagpapasabog pa ng mas maraming bala na nagdudulot ng mas marami pang pagsabog sa isang mapaminsalang siklo na tumagal ng ilang oras. Inilarawan ng mga lokal na saksi ang eksena bilang isang impyerno sa lupa. Mga pagsabog na nagpapaliwanag sa langit at makikita mula sa 20 kilometro ang layo.
yumanig ang lupa sa bawat pagsabog. Parang ang mismong lupa ay pinupunit. Napakatindi ng pagkawasak na ramdam at rinig ang mga pagsabog sa mga kalapit na lugar. Ikinuwento ng mga residente na yumanig ang kanilang mga bintana sa bawat bagong pagsabog na lumikha ng walang katapusang siklo ng takot na tumagal hanggang madaling araw. Libo-libong raket bala ng artilleriya at mga sistema ng missile ang natupok ng apoy. Pero ang pinakamahalaga, nasira rin ang mga Russian na anti-aircraft missile. Hindi lang ang mga sandata para sa opensiba, kundi pati na rin ang mga depensa na nagpoprotekta sa buong sinakop na teritoryo. Ito ang tinatawag ng mga strategies na cascading effect. Ang pagkawasak ng Karsisk ay hindi lang nakaapekto sa labanan para sa Pokrovsk. Pinahina nito ang kakayahan ng Russia na ipagtanggol ang airspace sa malawak na bahagi ng Donetsk. Isang matagumpay na atake sa tamang lugar ay nagdulot ng mga epekto na kumalat sa buong rehiyon. Sa loob ng 48 oras, nawala lahat kay Putin. Walang utos, walang bala, walang depensa sa himpapawid, ang mga natitirang sundalong Ruso ay naging madadaling target. Walang koordinadong pamumuno, walang sapat na suporta ng artilleriya, napilitan silang gumawa ng desperadong pag-atake. Walang suporta. Gaya ng inilarawan ng mga analistang militar, naging mga mainit na bangkay na lang sila ipinapadala sa mga misyon na parang pagpapakamatay. Pero ang pinakamasama para kay Putin ay paparating pa lang. Nang masira ang mga depensa sa himpapawid ng Russia, naging bukas ang kalangitan sa ibabaw ng Donetsk. Ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine na dati ay kailangang maging sobrang maingat, ngayon ay mas malaya ng makakakilos. At agad nilang sinamantala ito. Nagsimula silang gumamit ng mga guided bombang Pranses na tinatawag na Hammer. Ang mga sandatang ito ay ginagawang mga precision munition, ang mga ordinaryong bomba na maaaring ihagis mula sa 70 kilometro ang layo. Ang sistema ng Hammer ay modular. Maaaring iakma ito sa mga bombang may iba't ibang laki mula sa 125 kilo hanggang 1,000 kilo. Gumagamit ito ng maraming paraan ng nabigasyon, global positioning system laser na paggabay at maging infrared na paggabay para gumana sa kahit anong kondisyon ng panahon. Noong ika-15 ng Hunyo, naipakita na ng mga sandatang ito ang kanilang kapangyarihan. Isang MiG-29 na eroplano ng Ukraine ang nagpakawala ng 2 Hammer bomb laban sa isang posisyon ng mga operator ng drone ng Russia sa Donetsk at tuluyang binura ito sa mapa. Ngayon, dahil humina na ang depensa sa himpapawid ng Russia, naging mas madalas at mas epektibo ang mga ganitong pag-atake. Pero may mas kahanga-hangang alas pa ang Ukraine. Sa halos parehong panahon, nabunyag na nakagawa sila ng sarili nilang mga glide bomb na sa esensya ay kinopya ang teknolohiyang ginagamit ng Russia, pero mas pinaganda pa nila ito. Ang mga bomba ng Ukraine ay may layong 60 kilometro at planong palawigin pa ng hanggang 80 kilometro. Ang pinakamahalaga, hindi na lang umaasa ang Ukraine sa mga armas mula sa kanluran. Sila na mismo ang gumagawa ng sarili nilang mga armas. Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang estratehikong pagbabago. Ang Ukraine ay nagde-develop ng sarili nilang industrial na base para sa depensa. Tinitiyak na kaya nilang ipagpatuloy ang laban kahit bumaba ang suporta mula sa kanluran. Isa itong pagpapakita ng militar na pagkamahinog at estratehikong kasarinlan. Samantala, inihayag ng Pransya na palalakihin nila ang produksyon ng mga Hammer kit ng 40% na planong maghatid ng humigit kumulang 1,000 at 200 unit sa Ukranya hanggang sa katapusan ng 2025. Samantala, sinusubukan ni Putin na iligtas ang sitwasyon gamit ang propaganda. Noong katapusan ng Hunyo, sa isang forum na pang-ekonomiya sa St. Petersburg, idineklara niya na ang buong Ukranya ay atin. Saan man tumapak ang sundalong Ruso, atin yon. Una sa lahat, hindi pareho ang sitwasyon na ito, talagang magkaiba sila. At pangalawa, hindi natin hinahangad ang pagsuko ng Ukranya. Ipinipilit namin ang pagkilala sa mga realidad na nabuo na sa lugar. Maraming beses ko nang sinabi na naniniwala akong ang mga Ruso at Ukranyano ay talagang iisang lahi. Sa ganitong diwa,
Ang buong Ukranya ay atin, walang duda, at may mga tao, at hindi sila kakaunti sa kalapit na bansa na nagsisikap tiyakin ang kanilang soberanya at kalayaan, kaya sana'y magtagumpay sila. At kami sa totoo lang ay hindi kailanman nagduda ni minsan sa karapatan ng mga Ukranyano sa kanilang kalayaan at soberanya. Pero alam mo, mayroon tayong isang matandang kasabihan, hindi ito isang bugtong o parabola, kundi isang lumang tuntunin. Kung saan tumapak ang paa ng isang sundalong Ruso, doon ay atin na. Parang isang pahayag ng lakas. Pero sa totoo lang, kabaligtaran ito. Si Putin ay sinusubukang ilihis ang atensyon mula sa malinaw na kabiguan ng kanyang mas limitadong mga layunin sa Donetsk. Kapag ang isang leader ay nagsimulang mangako ng mga imposibleng tagumpay, kadalasan ay dahil ang mga posibleng tagumpay ay lumalayo na sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam na ilang araw lang pagkatapos noon, gagawa ang Ukraine ng hakbang na taliwas sa pahayag na iyon. Isang bagay na maaaring naglagay sa mga ingranding plano ni Putin sa alanganin. Noong 14 ng Hunyo, sa gitna ng mga maiingay na pahayag, ginawa ng Pangulong Ukrainian na si Volodymyr Zelensky ang sarili niyang anunsyo. Ngayon, nagkaroon ng ulat mula sa punong commander Alexander Syrskyi tungkol sa linya ng harapan tungkol sa ating mga aktibong aksyon. Isang punto na nararapat ng malaking pansin ay patungo sa Pokrovsk at sa ating rehiyon ng Sumy, sa mga lugar na malapit sa hangganan ng ating rehiyon ng Sumy. Nagtagumpay tayong paalisin ang mga tropang Ruso mula roon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga unit na nakamit ang tagumpay na ito. Batay sa mga nagawa nitong mga araw na ito, ang mga mandirigma ng ika-22, ika-25 hiwa-hiwalay na regimento ng paglusob ay karapat-dapat sa ating espesyal na pasasalamat para sa kanilang mga opensibang aksyon sa rehiyong malapit sa hangganan ng Sumy at sa pagpapalaya ng Andreevka. Lalo na maraming salamat mga lalaki. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa Andreevka, isang maliit na baryo na malamang ay hindi mo pa naririnig. Ngunit maaaring lubos na nabago ang mga kalkulasyon ni Putin para sa digmaang ito. At ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Para maintindihan kung bakit napakahalaga ng paglaya ng Andreevka, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Naalala mo ba noong Pebrero ng 2022, nang inilunsad ni Putin ang kanyang malawakang pananakop? Isa sa mga unang rehiyon na sinubukan niyang sakupin ay ang Sumy mismo, at hindi iyon nagkataon lang. Ang Sumy ay nasa hilagang silangan ng Ukraine sa hangganan ng Russia. Para kay Putin, ang pagkontrol sa rehiyong ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng direktang daan papuntang Kiev, ang kabisera ng Ukraine. Bahagi ito ng plano para sa isang mabilis at tiyak na tagumpay. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Sa unang araw ng pananakop, partikular noong ika-24 ng Pebrero, 2022, pumasok ang mga puwersa ng Russia sa Sumy. Inaasahan nila na kaunti lang ang lalaban, isang malaking pagkakamali. Sa halip, nadatnan nila ang mga Ukrainian na paratrooper at mga armadong sibilyang voluntaryo na nagtatag ng matinding depensa. Hindi lang sila lumaban, kundi nagawa pa nilang wasakin ang isang buong hanay ng mga tangke ng Russia sa labanan sa lungsod. At para magawa ang kahangahangang tagumpay na ito, gumamit ang mga Ukrainian ng isang matalinong taktika na tinatawag ng militar na depensa ng hindi magkakadikit na matitibay na posisyon. Gumagana ito ng ganito. Habang may ilang tropa na nagtatanggol sa mga pangunahing lungsod, may maliliit na grupo ng mga gerilya na nagkalat sa kanayunan at inaatake ang mga linya ng supply ng mga Ruso. Sa madaling salita, para bang lumikha sila ng isang sapot ng militar na pumipigil sa mga Ruso na makapag-organisa. At gusto mo bang malaman kung ano ang naging resulta? Sa isang salita, nakapaminsala. Ang mga puwersa ni Putin ay naipit sa mga patuloy na pananambang, hindi makausad ng mabilis papuntang Kiev. At pagkatapos, noong Abril ng 2022, 2 buwan lang ang lumipas, tuluyang napaalis ang mga Ruso sa Sumy. At dito tayo dumating sa isang mahalagang punto na lubusang sumisira sa isang karaniwang naratibo.
Maraming tao ang naniniwala na ang Ukraine ay nagtatagumpay lamang laban sa Russia dahil sa suportang militar ng kanluran. Pero ang realidad ay ibang-iba. Ang makasaysayang tagumpay na ito sa Sumy ay nangyari noong ang Ukraine ay nakikipaglaban gamit lamang ang mga lumang kagamitan mula pa noong panahon ng Soviet, mga simpleng rifle at kakaunting mga missile na laban sa tangke na kanilang natanggap. Ang malawakang suportang militar mula sa kanluran na alam natin ngayon ay wala pa noon. Ngayon pag-isipan mo ito. Naniniwala si Putin na matatapos niya ang buong digmaan sa loob lamang ng 3 araw. Iyon talaga ang plano ng mga Ruso. 3 araw para sakupin ang Kiev at pilitin ang pagsuko ng Ukraine. Pero siya ay lubos na nagkamali. Ang makabayang pagtatanggol ng Sumy, kasama ng iba pang paglaban sa buong bansa, ay tuluyang nagwasak sa inaasahang iyon. Ang gobernador ng Sami sa hilagang silangan ng Ukraine ay nagulat na ang rehiyon ay malaya na mula sa mga puwersang Ruso. Ginawa ang anunsyo ngayong araw, ngunit sinabi ng mga autoridad na hindi pa rin ligtas ang lugar at ayon sa mga opisyal, may mga lugar pa ring may mga mina kung saan nagpapatuloy ang gawain ng pag-deactivate. Nang umalis si Sami, natapos na ng Russia ang pag-atras ng kanilang mga tropa mula sa buong hilagang Ukraine. At lahat ng ito ay purong tagumpay ng mga Ukrainyano, kasama ang mga sundalo at mga sibilyang voluntaryo na lumalaban ng may tapang at taktikang katalinuhan. Hindi pa kasama dito ang mga makabagong armas na matatanggap nila sa mga susunod na panahon. Doon lamang, matapos makita ng mundo ang tunay na kakayahan ng mga Ukrainyano na lumaban, nagsimulang magpadala ng malawakang suportang militar ang mga kanluraning bansa. Ang tagumpay sa Sumy ay hindi bunga ng suporta ng mga kanluranin, higit pa ito roon. Napaniwala nito ang kanluran na suportahan ang Ukranya at ang tagumpay na iyon ay nagdulot ng napakalaking mga epekto. Una, ipinakita nito sa mundo na kayang lumaban at manalo ng Ukranya, kahit nakaharap nila ang isang makapangyarihang militar na bansa. Pangalawa, ang pagpapanatili ng Sumy sa ilalim ng kontrol ng Ukranya ay naging mahalaga para sa Ukranya upang maisagawa, makalipas ang 2 taon, ang tanyag na opensiba sa Kursk na pagsalakay sa teritoryo ng Rusya. At alam mo ba, hindi kailanman nakalimutan ni Putin ang kahihiyang iyon sa Sumy. Doon niya naisip noong 2025 na subukan muli. Ngayon, kailangan kitang ipakilala sa mga bayani ng pinakabagong kwentong ito mula sa ika-125 hiwalay na rehimento ng pagsalakay. Ang unit na ito ay may kamanghamanghang pinagmulan. Ito ay itinatag noong ika-8 ng Marso, 2022, 2 linggo lamang matapos ang pananakop ng Russia ng mga lokal na voluntaryo mula sa Kharkiv na nais ipagtanggol ang kanilang sariling bayan. Sa simula, isa lamang itong batalyon ng depensang teritorial, ngunit habang pinapatunayan nila ang kanilang tapang sa labanan, sila ay napopromote. Noong Hulyo ng 2023, naging isang batalyon ng pagsalakay ng mga puwersang panlupa. Noong Pebrero ng 2025, pinalawak sila bilang isang buong rehimento. Ipinapakita ng ebolusyong ito kung paano ang isang unit ng mga sibilyang voluntaryo ay naging isa sa mga pinakakinatatakutang puwersa sa Ukraine. Ang kasaysayan ng pakikidigma ng 225 graus ay kahanga-hanga. Nakipaglaban sila sa Kharkiv, nakaligtas sa impyernong labanan sa Bakhmut, ipinagtanggol ang Avdiivka at lumahok sa opensiba sa Kursk. Noong Mayo ng 2024, nagawa pa nilang masakote ang isa sa pinakamodernong tangke ng Russia, ang T-70M. Tinawag pa sila ng telebisyon ng Russia bilang isa sa pinakamakapangyarihang unit ng Ukraine na may gamit na pinakamahusay na teknolohiyang kanluranin. Pero noong Hunyo ng 2025 nila naabot ang kanilang pinakamakabuluhang tagumpay kamakailan. Nagsimula ang labanan para sa Andriivka bilang isa na namang pagtatangka ng Russia na lumikha ng kanilang buffer zone. Ang buffer zone ay pangunahing isang bahagi ng teritoryo na nais kontrolin ni Putin sa loob ng Ukraine upang maprotektahan ang mga rehiyon ng Russia sa hangganan mula sa mga pag-atake ng Ukraine. Parang gumagawa sila ng panangga gamit ang sinakop na lupain ng Ukraine. At para magawa ito, nagtipon si Putin ng mahigit 50,000 sundalo sa hangganan ng Sumy, gamit ang mga taktika ng maliliit na grupong umaatake na may mga motorsiklo at sasakyan
para mabilis na masakop ang mga bayang malapit sa hangganan. At sa sandaling iyon, nagkaroon ng kabiguan ang Ukraine. Noong ika-4 ng Hunyo, naging matagumpay ang mga taktika ng kalaban. Nagtagumpay ang mga puwersa ng Russia na sakupin ang Andriivka at ang kalapit na baryo ng Bodolahi. Para sa maraming tagamasid, mukha itong isa na namang pagsulong ng Russia sa isang digmaan kung saan dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na nakakakuha ng teritoryo ang Russia. Hindi nila alam na may ibang plano ang Ukraine. Doon na, noong ika-14 ng Hunyo, 10 araw lang matapos ang pagkakabihag, naglunsad ng matinding kontra-atake ang ika-125 rehimento. Hindi lang nila nabawi ang Andriivka, kundi ginawa nila ito ng sobrang epesyente na pati ang mga military analyst ay nagulat. Inanunsyo ni Zelensky ang paglaya sa araw ding iyon, partikular na pinuri ang mga opensibong aksyon ng rehimento. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Kahit pagkatapos ng opisyal na anunsyo, may mga sundalong Ruso pa ring nagtatago sa baryo. Sa loob ng isang linggo, ang 225 Graus ay nasangkot sa matitinding labanan para sa paglilinis ng lungsod. Sa yugtong ito, isa sa kanilang mga grupo ng pagsalakay na kilala bilang Cisne Negro ay nagawang alisin ang isang komandanteng Ruso, si Major Andrei Yartsev, sa sarili nitong himpilan ng command. Pagkatapos, noong ika-22 ng Hunyo, nakumpirma ang ganap na paglaya ng Andriivka. Ang nayon ay ganap ng nalinis sa mga puwersang Ruso. Ngayon, maaaring nagtatanong ka, bakit gano'n na lang ang kahalagahan ng isang maliit na nayon na karamihan sa mga tao ay hindi naman narinig? Sa totoo lang, ang sagot ay nasa estratehikong kahalagahan nito. Una, ang Andriivka ay 5 kilometro lang ang layo mula sa hangganan ng Rusya. Ang pagkontrol dito ay nangangahulugan ng pagkontrol sa isa sa mga ruta ng pagpasok sa Ukraine. Para kay Putin, ang baryong ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang plano na lumikha ng isang buffer zone na magpoprotekta sa teritoryo ng Rusya mula sa mga pag-atake ng Ukraine. Pangalawa, ang pagsakop at pagpapanatili sa Andriivka ay gumastos ng malaking rekurso ng militar ng Rusya. Nang muling mabawi ito ng Ukraine, literal na bumalik si Putin sa simula. Pero ngayon ay mas masama pa ang kalagayan na may daan-daang dagdag na nasawi at mga nawalang kagamitan. Pangatlo, at marahil ito ang pinakamahalaga, ang tagumpay sa Andriivka ay napilitang mag-alis ang Rusya ng mga tropa mula sa iba pang mga harapan. Naalala mo ba ang 50,000 sundalo na pinokus ni Putin sa Sumy? Galing sila karamihan sa Donetsk at dahil dito humina ang opensiba ng Rusya sa pinakamahalagang rehiyon ng digmaan. Kinumpirma ng punong komandante ng Ukraine na ang mga aksyon sa Kursk at Sumy ang pumigil sa Rusya na mailipat ang 60,000 sundalo para palakasin ang mga operasyon sa Donetsk. Ibig sabihin nito, ang maliit na Andriivka ay tumutulong na mapagaan ang presyon sa mga pinakakritikal na harapan. At mayroon ding mas mahalagang aspeto sa psikolohiya sa kwentong ito. Tingnan mo, sa loob ng maraming buwan, ang nangingibabaw na kwento ay ang Russia ay patuloy na sumusulong. Maliit, pero patuloy. Ang muling pagkakamit ng Andriivka ay tuluyang sumira sa naratibong iyon. Ipinapakita nito na ang Ukraine ay hindi lang nagtatanggol, kundi kaya pa ring magsagawa ng matagumpay na kontra-atake at mabawi ang mga nawalang teritoryo. At hindi lang iyon. Sa pagkakabawi ng Andriivka, ang mga puwersa ng Ukraine ay sumusulong na ngayon patungo sa susunod na layunin, Yunakivka. Ang baryong ito ay nasa humigit kumulang 14 na kilometro mula sa Andriivka at 7 kilometro lamang mula sa hangganan ng Russia. Sa kasalukuyan, ito ay pinagtatalunan sa isang gray zone ng aktibong labanan. Ang punong komandante Syrskyi ay nag-ulat na ang mga unit ng Ukranya ay umabante ng 200 hanggang 700 metro sa iba't ibang bahagi ng lugar ng Yunakivka. Ang Brigadier General Oleg Apostol, isang bayani ng Ukranya at bagong talagang komandante ng puwersa ng air assault, ang namumuno sa mga operasyong ito. Ang nakikita natin sa Sumy ay isang laboratorio ng makabagong digmaan. Maliliit na unit na mataas ang mobilidad, mga drone, electronic warfare,
lahat ay parang isang nakamamatay na sayaw, kung saan ang kakayahang mabilis na makapag-adapt ang nagtatakda kung sino ang mananalo. At sa larong ito, ang ika-125 na rehimento ay nagpapakita ng kahusayan. Ang pagpapalaya sa Andrivka ay maaaring mukhang maliit sa konteksto ng isang digmaang kontinental. Ngunit ang epekto nito ay lampas pa sa kahalagahan ng heograpiya nito. Ito ay sumisimbolo sa patuloy na kakayahan ng Ukraine na magbigay ng sorpresa, lumaban pabalik at patunayan na ang mga malalaking pahayag ni Putin tungkol sa buong Ukraine na pagiging Ruso ay nananatiling mga hungkag na salita lamang. Habang mayabang na nagsasalita si Putin sa St. Petersburg, ang mga sundalong Ukrainian ay pinatutunayan, metro kada metro, na ang realidad sa larangan ng labanan ay malayo sa kanyang mga pangarap na pagpapalawak. Ngayon, makalipas ang ilang buwan, patuloy pa ring lumalaban ang Pokrovsky. Ang malaking opensiba ngayong tag-init na dapat sanay maging mapagpasyang dagok ay nauwi sa isang leksyon ng kababaang loob sa militar. Ipinapakita ng kwento ng Pokrovsky ang isang mahalagang bagay tungkol sa makabagong digmaan. Hindi laging nananalo ang pinakamalakas. Ito ang pinakamatalino, ang nakaka-process ng impormasyon ng mas mabilis, ang mas mahusay mag-adapt, at ang tumatama sa mga kahinaan ng kalaban ng may eksaktong katumpakan. Nagtipon si Putin ng 100 at 10,000 sundalo, ngunit gumawa ng masamang desisyon ang kanyang pinagkakatiwalaan. At ang Ukranya, sa totoo lang, gumamit sila ng ilang dosenang mga misil at drone. Pero ang pinakamahalaga, nag-isip sila bilang isang puwersa ng ika-21 siglo. Sa ibang salita, ito ay labanan ng bulag na kayabangan laban sa matalinong determinasyon, ng imperial na kayabangan laban sa desperadong paglaban ng isang bayan para sa kanilang tahanan. At sa huli, nanaig ang talino kaysa sa dahas, ang hinaharap kaysa sa nakaraan. At ikaw, ano ang iniisip mo? Tungkol sa pagbabagong ito sa paraan ng pakikidigma, kapag nanaig ang talino kaysa sa lakas, nakikita na ba natin ang hinaharap ng mga labanan sa militar? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Kung namangha ka sa ganitong pagsusuri, ibahagi ito sa kailangang maintindihan kung paano gumagana ang digmaan ngayon. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwento tungkol sa mga pagbabago sa mundo. Hanggang sa susunod na video.